Magandang umaga po mga kapatid. Kami po ay mag-a-assemble ng concrete cutter. Ito po yung gamit sa construction, pangguhit sa kalsada, mga bagong gawa. Ayan, katulad po niyan. Oh. Ayan. Ayan po. Ito po isa aming reference. Panoorin nyo lang po mga kapatid, mga kaibigan. Ano po, paano gagawin. Nasalit muna sa mga emperador ng Roma. Pero meron isang emperador, si Graciano, ayaw nilang tanggapin yung pagiging mataas na pontifice. Takip ba yun? Mula kulto ng Babylonia. E sino ho ang pinagsalina? Obispo ng Iglesia Katolika na si Damasco. Kaya noong 378, ang pinuno ng Orde ng Babylonia ay napasaling sa pinuno ng Iglesia Romana. Ano mo nangyari? Tuloy, sa ganito, ay pinag-isa ni Satanas ang Roma at Babylonia sa isang sistemang pang-religion. Yun ho, religion Tagalog ng Babylonia. Saan nat ito? At saka ng Roma, Nat. Nat. Nat ito. Saan mo lagay? Ay, doon ko na lang nilagay eh. Eh, wala naman ako kinuha doon. Meron naman yung nut. Dati. Oo, meron naman yan eh. Nakakabit nga yung, ano na yan. Oh, ayan eh, nasimbol ko doon. Yung nakuha mo doon. Diyan ko nilagay, oh. Diyan sa gulong. Ang ritos ng Babylonia ay nagsimulang lumitaw sa harapan. Ang pagsamba kay Virgen Maria ay sinimula noong 381 AD. Lahat ng mga kanyang nagapistahan ng Iglesia Katolika Romana ay nagpunta sa Babylonia. Ang Easter ay hindi Kristiyanong pangalan. Ito ay nangangahulugang Ista, isa sa mga titulo ng reyna ng langit ng Babylonia, na kung saan ang kayong pagsamba na ginawa ng mga anak ni Israel ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang batas ukol sa pag-aalaala ng Easter at ng Quaresma ay ibinigay noong 519 AD. Ang Rosario ay nagmula sa pagan. Bakit? Gawain ng Ito. Iglesia Katolika yan, ano ba? Walang kautosan sa mga salita ng Diyos para sa paggamit ng tanda ng Diyos. Parang galing niya. Ito ay nagmula sa mistikong tao ng mga Kaldeo at Medyo. Ito ay galing Kaya pala, sira ito eh. Sira. ang simula ng pangalang Tamus. At ginamit sa mga Muslim ng Babylonia para sa makamahitong hangarin na ginamit din ngayon ng Iglesia Romana. Ang pagpapawal ng mga asawa sa pare. Wala na ba ibang pa? Ang pausura. Yung buong ginapuran, sinukuhan ko ng Spirit dati, tulungan ko sa ulimita. Pero alam ko, ang ginapuran ng labahan at pagberi. Alam mo kung saan ako ngayon pausura? Ang pausura. Ang pausura. Pwede nakabilog sa ulo ng mga pare. At ang bote ng mga madre ay walang kautosan o kapangyarihan mula sa mga nakasugata. Ang mga madre ay imitasyon lamang sa mga pangyarihan ng paganong Roma. Ang Iglesia Katolika ko ay hindi siya. Nagpapagawa yan. Kaya nga, ang tawag nila sa kanila sarili ka po. Kapangitan na paano niya inuusahan nila ang kanilang mga gawain, mga ritos at mga seremony, mga panigpon at mga doktrina. Dahil huli na nakuha sa paganong Roma at nakuha sa matandang Babylonia. Lahat ng kulto ng matandang Babylonia ay isinalin sa Roma, isinalin ng Imperyo ng Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia Katolika, bago ulit ang inilalarawan
ng makabagong Babilonia na nakaupo sa maraming tubig, nang tinutungod na maraming tubig, ang inot ng Euphrates na ang sabi mabuti yun. Alam ba niyo ang ibig sabihin kapag ginamit ng Biblia ang pagkatuyo ng isang ilog o ng isang karamihan tubig? Ano po ang ibig sabihin sa Biblia pagka ginamit yung pagkatuyo ng tubig? Sa Zacarias 10:11. Pagtawid nila ng dagat ng kahirapan, papalakayin ko ang malalaking hamon ito. Pinupuluin ang ilog ng Nil. Ano po ito? Ibabagsak ko ang pangangasilya. Ang ilog ko ay isa ring malaking ilog. Nanalo sa baybayin noon ang Assyria. Nang makino ang ilog ng Nilo, ano ang kalugan? Ibinagsak ang Syria. Ang Assyria. Ang Euphrates naman ang kinalalagan ng Babilonia. Pag napino ang Euphrates, ang ibig sabihin ng Diyos ay ibabagsak niya ang Babilonia. Ang Babilonia tinutukoy ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mga kapatid, ay sulit sa mula ng Diyos. Babaksak ang Iglesia Katolika. Natutulo ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana para ihanda ang pagdaan ng mga rami ng gagawin sa sikatan ng araw. Paano magtutupad ang pagkatuloy ng Philippines o ang pagbaksak ng Babilonia o ng Iglesia Katolika? Pakinggan ninyo sa Apokalipsis sa pahina 229 hanggang 230. Ito ay libro, hindi ito nasa Biblia. Ang ibig sabihin ito, ang pamagat ng Apokalipsis, pero ang Apokalipsis na libro, hindi yung Apokalipsis ng Biblia. Basahin mo sa pahina 229. Ang Babiloniang dakila ay nakaupo sa maraming tubig. Ayon sa Apokalipsis 17:1-15, ang mga ito ay sumasabisag sa mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Yeah. Pulupulutong na mga tagatangkilik. Tahamit nito. Hindi. Pulo-pulo to. Pulupulutong na mga tagatangkilik na itinuturing nilang proteksyon. Subalit, na natutulo na ang tubig. Pulo ito. Pag dumating na. Kapag dumating na ang panahon upang mapuksa ang Babiloniang dakila, Ito na. ang pakaunting bilang ng kanyang mga tagatangkilik ay hindi magsisilbing proteksyon sa kanya. Ano ang tutupad ang pagkatuyo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pagbaksak niya? Handa yung pinag-awalan natin ngayon ay hula ng Diyos para sa hinaharap. Sa matagwid ang Iglesia Katolika ay sunod sa hula ng Diyos ay lubusang babagsak. At ang sila ng kanyang pagbaksak, uunti ng uunti ang bina ng kanyang mga tagatangkilik na siyang nagsisilbing proteksyon niya. Kaya ang sabi sa Apokalipsis ay nakaupo siya sa maraming tubig. Yun ang mga bayan, mga karamihan, mga bansa, mga wika na siyang tumatangkilik sa Iglesia Katolika. Pero sa akin, ang isang panahon, kaunti ng Diyos ang bina ng mga tumatangkilik na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ay natutupad na. Hindi pa natin nakikita ang lubusang katuparan sapagat ang pinag-aaralan natin ay para sa hinaharap. Meron pinalaman itong pinag-aaralan ito sa pag-aaralan natin mamaya. Pero ang itinatanong ko, ito ba ang pagbaksak ng Iglesia Katolika ay unti-unti na nababalak na kasalukuyan. Pakinggan ninyo ang isang panig. Ayokong manguna, ayokong manggaling sa iba. Ito ay si Father Richard McBride na sumulat na nakulat na Catholicism. Pakinggan niyo sa pahina 12. Tila napakasimple. Kung inanarawan ng kasalukuyang krisis ng Katolisismo, Nasa krisis po ang Iglesia Katolika. Ano yan? sa dahilan ito ay bahagi na ng ating personal na karanasan
Pati natin po na. Dalawang dekada at hanggang ngayon Ano naman kasi ilan ito? Eh, doon ko nilagay sa ilalim bangko. Wala namang kukuha doon. Bakit kukunin ko? Ay, meron naman ako dyan. Oh, ikaw, mahilig kang mambintang. Kahit anong ano, mahilig kang mambintang. Meron yung akin, hindi ko naman pwedeng kunin yung sa'yo. Ano ho yung crisis na yan? Parang hindi ko alam kung saan saan mo ilalagay. ng mga Hindi ko alam kung saan saan yung mga gamit eh. Pambenta ka sa akin, meron ko naman sa akin. Ito ho ay itong buong mundo, hindi sa Pilipinas lang. Wala ka sa Isang ito mga kapatid natin nasa Italia. Merong iglesia sa Roma. Ang iglesia sa isang isang lagayan. at kasalukuyan kami humahanap na maaaring nila maging samba. Ang hindi nagtingin doon sa akin eh. Parang kinukuha ko yung sa'yo eh. Talaga, napakasama ng ugali mo. Yung tinatanong lang sa mga kapatid, paano yung mga multo sa loob niya? Ano gagawin natin? Alam mo naman doon ko nilagay sa gulong yung akin. Na si McBride, mula ang Iglesia Katolika ay nasa malaking krisis, nasa paghihina, nasa kanyang pagbaksak. Eh bakit ko nagkaganyan? Kung tignan natin ang Iglesia Katolika ay napakalakas at napakamakapangyarihan. Halimbawa sa isang bandang na organisasyon. Ano dahilan? At ito'y humina. Ano dahilan? At ito ay bumabaksak. Sino ang may kagagawa na nagiging pagbaksak ng Iglesia Katolika? Ang babasahin sa inyo ay sinulat ng isang pare, si Michael Martin. Pero nananatiling iskola ng Vatikano. Ang babagat ng kanyang libro ay kapansin-pansin, The Decline and Fall of ang paghina at ang pagbaksak ng Iglesia Romana. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang itinatanong ko sa inyo, sino ang responsable sa pagbaksak na ito at paghina ito ng Iglesia Katolika na siyang katuparan ng pagkatayo ng ilog Euphrates? 258. si Eugenio Paseri Pachel bilang Pio 12 1939 hanggang 1958 ay hinalimhan ni Angelo Roncalli bilang Juan 23 1958 hanggang 1963 ang mabuting Papa Juan gaya ng pagkakilala sa kanya ng kanyang mga kapanahon. Ang kagulat ko na kay Papa Juan ay sa loob lamang ng 5 taon, iginiba niya ang mga bagay na pinagsikapan at ipinakipaglabang panatilihin at palaguin ng bawat sata mula pa noong ika-4 na siglo. Katapos, Nilubos lamang ng kahalilin ni Juan na si Papa Paulo VI ang pagwasak na ginawa ni Papa Juan sa matandang iglesia. Sa kasalukuyang Papa kay Juan Paulo II, iniwan ang isang wasak na institusyon na naghihintay na lamang sa krus na tanang kasaysayan ng kanyang tamang dating kapilan ay ang pinakamalubhang pag-aarindangan at pinakamalubhang suliranismo. sitwasyon sa Iglesia Katolika. Sino ang nagwasak? Yung Papa Juan na Papa Juan 23. Nasa loob ng 5 taon, alam nyo, yung Papa Juan na yan, ang isang tumawag ng kursin hindi mo nila kapansin ang katuparan ng mga salita. Yung sinasabi na ay nakita natin natutupad at hindi lamang yan ang magkakaroon ng Iglesia Katolika.
mga kapatid. Wala po lang gasolina ito, mapapabili pa ako mamaya. Mamaya ko na po itutuloy ito mga kapatid. Babay po, salamat sa panonood.